Ngayon kung maglalabanan etong Pakistan at saka India, no? Pagkumparahin natin ang kanilang military strength, sabi rito sa WION, no? Sino ang mas malakas? Sa tingin ninyo, sino ang mananalo? Sabi rito, as tensions simmer between India and Pakistan following the Pahalgam terror attack, one fact is resoundingly clear. The two militaries are not on equal footing. No, panoorin natin tong detalyeng to. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre mga kapatid, no, samahan ninyo ako magkomento sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. As tensions simmer between India and Pakistan following the Pahalgam terror attack, one fact is resoundingly clear. The two militaries are not on equal footing. And our next report takes a closer look at how India does not just match Pakistan, it outclasses it across land, air, and sea. Take a look. Hindi lang tayo match, no. Higitan ka namin. Mas malakas ang India kaysa sa Pakistan. Ayon dito sa report. Well, di tayo maglalata mga kapatid. Syempre, Indian news na to eh. Sabihin ba naman nilang mas malakas ang Pakistan? Dito lang ata sa Pilipinas yun eh. Mas malakas ang ibang bansa kaysa sa atin. How India and Pak compare in military strength. Tingnan natin mga tol kung gaano kalakas ang India versus Pakistan. From sky to sea, India packs a punch. India's edge in weapons and warships. India boasts the world's fourth largest military, while Pakistan's ranks 12th. Sa bagay, dun pa lang no? Ang India na top 4 sila sa world's largest military. Tapos kung ang Pakistan 12, malayo na nga talaga agwat nila dun pa lang. India fields a formidable 14,55,550 active personnel, Mas marami din ang India. more than double Pakistan's 6,54,000. This overwhelming manpower advantage gives India unmatched depth for sustained operations and rapid mobilization. Kaya huwag ninyo minamaliit yung mga India, yung mga Indian. Kita nyo, alam ko marami ko nakikita sa Facebook. Diba? Parang masyado nilang pinagtitripan yung mga Indian national na sumasayaw mga tol. Diba? Ganun lang sa kanila pero malakas tong bansang to. Kaya mga Indian food, diba? India's Air Force soars with 2,229 total aircraft, Mas marami din. dwarfing Pakistan's 1,399. In the skies, India commands 513 fighter aircraft compared to Pakistan's 328, Well, hindi ensuring nalalayo. air superiority in any conflict scenario. Well, hindi nalalayo kasi pag ganito ang bilang mga tol, hindi na to paramihan eh. Depende sa piloto yan. Diba? Kung mas magaling ang piloto ng Pakistan, kayang-kaya niyan wasakin tong 513 na to, diba? Depende yan sa sabi nga, diba? Wala sa pana yan, nasa Indian yan. Sabi nga nun, teka, India rin yun ha. Tuloy natin. Another critical edge is aerial refueling. India operates 6 aerial tankers while Pakistan has just 4, allowing Indian jets to strike deeper and stay airborne longer. Hindi rin nagkakalayo masyado. India's rotary wing strength is also unmatched, with 899 helicopters versus Pakistan's 373, enabling rapid troop movement, logistics and close air support. India has frontline fighter jets like Rafale, Su-MKI, Mirage and Tejas. Pakistan's Air Force relies heavily on JF-17 Thunders and aging F-16s.
On the ground, India's 4,201 Wow, doble. tanks outnumber Pakistan's 2,627, Doble, mas marami sila. and its Tangke. 1,48,594 armored vehicles utterly eclipse Pakistan's 17,516. This vast mechanized force translates into overwhelming firepower and mobility along any front. Indian forces have focused on modernization, acquisition of advanced weaponry, and indigenous defense production. Saka ang India, nagde-develop din sila ng mga missile. Sa kanila nga tayo bumili ng BrahMos natin eh. India's blue water ambitions are clear. It boasts two aircraft carriers, INS Vikrant and INS Vikramaditya, Meron while sila. Pakistan has none. Wala ang Pakistan. Oh. These twin colossal fighting machines help India to rapidly deploy air power anywhere and the ability to serve as a command center for joint operations. India is a true blue ocean navy. So talagang malakas ang malakas ang India mga tol kumpara mo sa Pakistan. Kasi doon pa lang sa mga active personnel nila, sobrang dami na talaga. 'Di ba? At saka doon sa mga ibang nila, sa ibang mga assets nila is mas marami sila. Doon sa ibang mga assets nila hindi nagkakalayo ang bilang, lamang lang sila ng mga 100 plus, pero pagdating kasi sa mga ganon kalalapit na bilang, depende yan kung gaano kahusay yung mga piloto no. Pero dito sa aircraft carrier, lamang talaga ang India diyan kasi meron silang dalawa, ang Pakistan wala. 'Di ba? Again in the sea, May submarine pa 18 versus 8, lamang sila ng 10. India's 18 submarines and 13 destroyers further outclass Pakistan's 8 submarines and 0 destroyers, Outclass sila. ensuring control over the Indian Ocean and vital sea lanes. India also has a robust satellite-based surveillance and advanced missile defense system like S-400, giving it a 360-degree edge over its western neighbor. Simply put, while both are nuclear-armed nations, India is a military powerhouse with technological depth, strategic alliances, and battlefield experience. Pakistan, despite the bluster, is vastly outmatched and knows it. So pareho silang nuclear country mga kapatid. Pareho silang merong nuclear arsenal nila, 'di ba? Pero kung pagdating sa ibang mga assets, talagang na-outclass ang Pakistan ng India. But then again, sa mga ganitong labanan, meron bang nananalo? Pareha sila magiging talo diyan. Pareha sila maapektuhan at pareha silang talagang alam mo 'yun, makakasira sa kapayapaan ng mundo. Hindi naman talaga payapa na ang ating daigdig ngayon. Kung ipagpapatuloy nila etong gerang napipintong gera sa pagitan nilang dalawa, wala naman tayong magagawa, di ba? May kanya-kanya silang motibo at kadahilanan, pero sabi ko nga kanina, pag ito'y natuloy, etong digmaan itong dalawang to, dagdag yan sa listahan ng mga nagdidigmaang bansa ngayon sa kapanahunan natin ngayon. At bilang patunay lamang na totoo talaga ang Biblia dahil doon nakasulat Mula pa noong mga panahon na isinulat yon at ngayon nakikita nating nangyayari na isa-isa yung mga nakasulat doon mga tol. Isa lang ibig sabihin niya, nalalapit na talaga ang araw ng paghuhukom, ang itinakdang araw na kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo, di ba? Anong masasabi niyo dyan mga kapatid? No? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.